Babaguhin ang disenyo ng konstruksyon ng tren sa Old Antipolo Road sa Maynila para hindi maapektuhan ang 50 residente at simbahan sa kalyeng daraanan ng North-South Commuter Railway, NSCR, paliwanag ni Transportation Secretary Vince Dizon. Ang pagbago ng disenyo ay para hindi na magsagawa ng relocation dahil sa posting itatayo sa lugar. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at e-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang pagsakay mula sa Maynila hanggang Clark Airport sa Pampanga ay aabutin lamang ng halos 45 minuto sa pamamagitan ng North-South Commuter Railway, NSCR, na proyekto na nakatakdang matapos sa 2032. Sinabi ng kalihim ng transportasyon na sina Vince Dizon at Mayor Isko Moreno sa isang pakikipanayam sa mga mamamahayag matapos nilang pamunuan ang mga operasyon at pag-iinspeksyon kasama ang lumang Old Antipolo Road Abad Santos Street sa Maynila upang mabigyan ng daan para sa pagtatayo ng proyekto ng NSCR noong Martes. Ayon kay Moreno, kung ang NSCR ay nasa buong operasyon, kukuha lamang ito ng mga commuter na halos 45 minuto upang sumakay mula sa Maynila hanggang Clark Airport. Sa pang-araw-araw na batayan, ang mga tao ng Maynila ay makikinabang mula sa kadalian ng transportasyon, dahil mayroon pag-akses sa darating na hinaharap. Ang mga henerasyon ay magkakaroon ng mas mahusay na sistema ng transportasyon. Ang mga commuter na naglalakbay mula sa Solis hanggang Buendia o Magallanes ay aabutin lamang ng 15 minuto upang makarating doon. Nabanggit ng chief ng DOTR na habang ang buong 170 kilometrong proyekto ng NSCR mula Clark hanggang Calamba, Laguna, ay nakatakdang matapos sa 2032, tiwala siya na ang konstruksyon mula sa Solis hanggang sa mga istasyon ng Blumentritt na matatagpuan sa lungsod ng Maynila ay makumplito ng 2028. Dagdag pa ng kalihim, patuloy makikipagtulungan ang Department of Transportation, DOTR, kay Manila Mayor Isko Moreno at sa Manila City Government para siguruhing tama ang right-of-way at relokasyon para sa ibang maaapektuhan ng proyekto. Matatandaan, inaprubahan ng Economy and Development Council, ED, ang Public-Private Partnership para sa operasyon at maintenance ng North-South Commuter Railway, NSCR. Sa pamamagitan ng 58 cars na mga set ng tren, inaasahan na mag-transport hanggang sa 800,000 mga pasahero araw-araw at paghati sa oras ng paglalakbay mula sa Clark Airport hanggang Calamba hanggang sa mas mababa sa 2 oras mula sa kasalukuyang 4 na oras. Sa isang pahayag, sinabi ng Kagawaran ng Ekonomiya, Pagpaplano, at Pag-unlad, DepDev, na ang kabuoang tinansyang gastos ng kontrata sa operasyon at maintenance ay 229.32 billion pesos. Ang panahon ng pre-operation ay tatakbo mula March 2026 hanggang July 2027. Ang panahon ng konsesyon para sa Phase 1, na sumasaklaw sa 13 mga istasyon mula sa Clark International Airport patungong Valenzuela, ay mula December 2027 hanggang September 2028. Samantala, ang panahon ng konsesyon para sa bahagyang operasyon ng Phase 2, na tumatakbo sa Nichols na may karagdagang segment mula sa Alabang hanggang Calamba, ay magsisimula mula October 2028 hanggang December 2031. Ang buong operasyon ay inaasahang magsisimula sa January 2032, sinabi ng DOTR. Sa isang pahayag, sinabi ng kalihim ng DepDev na si Arsenio Balisaque na ang North-South Commuter Railway ay isang pangunahing hakbang patungo sa mas mabilis, greener, at mas konektadong transportasyon para sa mga Pilipino. Kasabay nito, isusulong nito ang green and commercial development kasama ang mga corridors nito,
dagdag niya. Ang kabuuang gastos para sa proyekto ng North-South Commuter Railway, NSCR, na kasama ang seksyon ng Blumentritt-Solis, ay humigit kumulang na 870 bilyon pesos. Ang seksyon ng Blumentritt-Solis ay bahagi ng mas malaking proyekto ng NSCR at partikular na tumutukoy sa pagpapalawak sa pagitan ng Blumentritt at Calamba, isang seksyon ng South Commuter Railway. Ang buong proyekto ng NSCR ay pinondohan sa pamamagitan ng mga kasunduan sa pautang sa Japan International Cooperation Agency, JICA, at ang Asian Development Bank, ADB. Samantala, ang Philippine National Railways, PNR, ay nagsimula sa trabaho upang ganap na maibalik at i-upgrade ang South Main Line, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos na unahin ang pagpapalawak ng Bicol Railway mula sa Laguna hanggang Quezon at ang rehiyon ng Bicol. Ang pagpapanumbalik ay na-target para sa pagkumpleto ng huli na 2025, na may buong operasyon na inaasahan ng 2026, sinabi ng PNR. Sa kasalukuyan, dalawang pangunahing linya ng commuter ang tumatakbo, ang isa sa pagitan ng Calamba sa Laguna at Lucena sa Quezon, at ang isa sa Bicol mula Naga hanggang Sipocot at Naga hanggang Legazpi. Sinabi ng PNR na ang mga ito ay nagsisilbing bulugad ng patuloy na pagsisikap upang maibalik ang buong koneksyon mula sa Laguna hanggang Legazpi at higit pa. Kabilang sa mga pangunahing milestone ay ang pagkumpleto ng pagpapanumbalik ng bridge ng Binahan sa Ragay, Camarines Sur noong June 16, na ikinonekta ang Sipocot sa segment ng Ragay. Sinabi ng chairman ng PNR na si Michael Macapagal na inilalagay din ng ahensya ang batayan para sa isang hinaharap na extension sa Sorsogon sa Bicol.